kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Nandito kami ngayon sa baryo. Kararating lang namin dito. Ayan po yung ating sinasakyan, yung service natin. Ayan po yung highway mga kaibigan, yung papunta ron, papuntang bayan. Ayan, papuntang bayan po yan, sa bayan ng San Andres. Tapos ito naman, yung papunta doon, dire-diretsong Maynila yan kung gusto mong sumakay ng bus papuntang Maynila. Ayan, so mga kaibigan, ito papakita ko sa inyo, i-update natin yung ating ginagawang bahay ng manok. Tara, tingnan natin. Ayan po mga kaibigan, ang ating ginagawang bahay ng manok. Ayan po, kinapos po tayo ng ano natin mga kaibigan, yung kahoy, yung kuko lumber, kinapos tayo, kaya pansamantala tigil muna ako ngayon mga ilang araw kasi ang sabi ng gagawa, yung magpapa power saw ng kuko lumber, sa Lunes, baka sa Lunes daw magagawa na nila. So 2 araw muna tayong pahinga ngayon kasi wala na tayong magawa. Kahapon naubos na yung kawayan natin tsaka yung kuko lumber. Nag-order pa tayo ng kawayan ulit tsaka yung kuko lumber, yung lahat naman ng kailangan ko na 2x2 na siya. Ganito kalalaki mga kaibigan, ito yan, mula rito hanggang doon. Ang haba niyan sa 6 feet ang haba, kaya yan na lang ang kailangan natin, puro 2x2 tsaka mga 50 piraso ang kailangan pa natin. So ito, dito tayo, gigilid tayo mga kaibigan. Papakita ko lang sa inyo yung ano natin, yung ginagawa natin. Ito, maliit na ano to, partition, nilagyan ko ng division. Ito, akyat tayo. Bago tayo makyat, ito pala yung magiging ano natin, daanan sa gitna. Yan, mula rito hanggang doon sa dulo. Ito ang magiging daanan natin sa gitna, wala pang sahig yan. Ayan, tara, akyat tayo. Tapos dito mga kaibigan, yan, ito, papakita ko sa inyo ito, yung maliit na partition na ito. Ito po yung ginagawa natin para doon sa mga broiler natin na magkakaroon ng sakit, magkakaroon ng sipon, tsaka yung mga hindi maiiwasan kasi pagka nagtatakbuhan yung mga broiler natin, magkakaroon ng stampede yan. Kaya hindi maiiwasan yung may mapilayan. So ito po ang ginagawa natin. Dito natin ilalagay yung ating magkaroon ng yung magka-diferensya nating mga broiler, yung mga magkaroon ng sipon tsaka yung mapilayan. Kaya dito natin ilalagay. Ayan po. So ito mga kaibigan, itong side na to, na lagyan na ng sahig ito. Ayan, kung mapapansin po natin, itong side na to hanggang doon sa dulo, mas malapad ito compare doon sa kabila na side. Kasi ang ginagawa natin, mas malapad itong side na to kasi nagbabawas tayo dito ng konti. Ayan, binabawasan natin ng konti yan para dito sa ating mga yung kuwan nga, yung magkakaroon ng pilay tsaka yung magkakaroon ng sipon. Kaya ito, mas maiksi ito pero mas malapad naman siya. So ang kabila naman, yan, tatawid tayo dito sa kabila. Ayan, itong side na to, ang lapad niyan 4 feet lang. Samantalang yung kabila pala, hindi ko nasabi kanina, ang lapad ng kabila kanina
yung hindi ko nasabi, ang lapad po ng kabila ay 4 feet and a half. Yan. Tapos itong side na to, 4 feet lang ang lapad. Yan. Pero ito naman, mula rito hanggang doon sa dulo, idiretso yan. Wala pong division yan, walang partition na mangyayari. Kaya ang laman nitong isang partition na to, 100 heads na broiler. Ganun din sa kabila. Ayan, 100 din ang laman niyan sa kabila. Tapos yun nga, naggawa tayo ng partition para dito sa mga ano natin, sa mga magkaroon ng injury, tsaka yung magkaroon ng sipon. Ayan. Tapos dito naman mga kaibigan, ayan, yung side na yan, tapos na yan hanggang doon sa dulo. Ang kulang lang yan, bubong. Tapos itong kabila ang wala pang na ilalagay tayo na 2x2 kasi kinapos na tayo ng kahoy. Ayan. Yung side na to. Saka hanggang doon sa dulo. Kinapos tayo ng kahoy. Ayan, kung mapapansin din po natin mga kaibigan, yung ating ginagawa dito sa taas na yan, may ano yan, may naka-usli pa, mataas pa yung dulo. Kasi ang gagawin natin diyan, ito, akyat muna ako ha. Ito, mula rito, bubong yan, papunta ron sa baba. Tapos itong side na to, yung gitna na to, open to. Ang takip natin doon sa dulo ng kahoy na yan, magkakaroon din ng bubong yan. Ang iniisip ko, lalagay ko na lang dyan, yero na lang. Diretso doon sa dulo. Doon. Ayan. Bali, yero. Pero kung magbago man, ang gagawin natin, powd ang ibububong natin para mas maganda. Hindi na mainit sa manok. Kasi yung yero din, yung singaw, mainit. Kaya konting konting init lang dyan sa mga broiler na yan, hinihingal na kaagad sila. Kaya kailangan talaga, lalo na pag maliit pa sila, mga 2 linggo pa lang sila. Kasi ang gagawin ko dyan, pag nagpa-deliver pala ako ng broiler, sa bahay ko muna sila palalakihin, mga 2 weeks sila doon. Mula pag deliver, 15 days sila mula day 1 hanggang 15 days. Doon ko sila alagaan sa bahay, doon sa kulungan ko, sa dating kong inaalagaan ng mga broiler. Kasi maalagain sila pagka pagka maliit pa. Kailangan nating monitor yung heater, yung tamang temperature doon sa ating mga alagang broiler. Ngayon pagka lipas ng 15 days, dadalhin ko na sila dito sa aking ginagawang bahay ng manok. Kasi na sila, hindi na sila alagain. Tatanggalan ko na sila ng heater, alisin ko na yung heater na nagmo-monitor sa kanila para tama yung temperature na kailangan ng ating mga broiler. So ito po mga kaibigan, balik tayo dito Ito pala, mula rito hanggang dito, ang ilalagay natin dito hanggang doon sa dulo, screen po yan, screen, para yung hangin, labas-pasok ang hangin. Yan. Ganun din sa sa baba. Yung ipakita ko sa inyo kanina, yung kahoy na yon, yung nilagay ko na 2x2, mula doon pataas, screen po yan hanggang doon. Ngayon sa baba naman, ang gusto kong ilagay, puro kawayan lang ang dingding niya, para pa rin, presko pa rin yung hangin, pasok pa rin sa bahay na to ang hangin. Hindi tayo maglalagay ng plywood o kaya anumang harang dito na nahaharangan yung hangin. Mas maganda yung open, parang siya, parang
Pagkawayan kasi tsaka screen parang open lang sila, pasok pasok na pasok ang hangin, kaya presko, komportable yung ating mga alagang broiler. Ayan mga kaibigan, sana mabigyan ko rin kayo ng konting karanasan kung sino man sa ating mga viewers, sa ating mga kaibigan yung gustong mag-alaga ng manok, yung 45 days chicken. Ayan, sana makakatulong din sa inyo ito uh, yung konting experience ko na nalalaman dito sa pag-aalaga ng broiler chicken. Ayan po. Ayan, itong partition na ito mga kaibigan, yung division na yan mula ron hanggang dyan lang ang inabot ng ating kahoy tsaka kawayan. Kaya pagka dumating na ito yung order nating kawayan tsaka yung pinapowerso nating coconut lumber, ayan, didiretso na yan dun sa dulo para isang diretso na yung daanan natin sa gitna. Ayan, di ba? Malapit-lapit na rin. Konting tiis na lang ito. Mayayari ko na rin to. Siya nga pala, ako lang ang gumagawa dito mga kaibigan kasi nagtitipid rin tayo. Wala tayong pera. Kailangan nating magtipid. Kung kaya ko na rin lang gawin, di ako na lang gagawa, di ba? Para makakatipid tayo. Ang ano natin, pero kung mamadali na tayo, kahit mga 2 araw, kukuha tayo ng gusto ko sana yung magdingding doon para mas mabilis ang pagkatapos nung side na yon. Kasi ang bala ko puro kawayan lang sana yon, yung side na yon. Excuse me. Kasi ang ano natin, nasa likod siya na bahagi, hindi naman natin malalaman, baka may ano tayo, may mga masasamang loob dito sa lugar na to. Siyempre kahit naman saan meron yan. Kaya ang gagawin natin doon, ang bala ko sarado lang yon, pero kawayan yung dingding. Hindi kagaya nung dito sa kabila na side, itong dito yung side na to, itong bahagi na to screen ang gagawin natin kasi nakaharap lang doon sa bahay ng kapatid ko. Ayan, basta yung side na yon sa bandang likod puro kawayan ang ano natin, hanggang sa taas ang dingding natin para medyo safe naman. Kasi ang screen kasi gugupitin lang yan, pwede ka nang makapasok, mabilis lang. Ayan. Ayan po yung daanan natin. Dito tayo dadaan sa gitna. Yan, diretso yan. Yung daanan na yan. Ayan. Okay na rin siya. Kahit halos nangalahati pa lang yung sahig. Yan, kunting pagtitiis na lang, matatapos ko na rin yan. Okay, ito pala yung ano natin, yung alaga kong mga biik. Yung alaga natin, ayan, tulog na tulog sila. Pagdating ko dito, binigyan ko sila ng pagkain. Ayan, ubos kaagad, oh, walang natira. Walang natira sa lagayan nila. Tsaka yung ano natin mga kaibigan, yung kulungan natin, pansamantala lang yan. Kasi nabigla nga ako nung gumagawa ako dito ng bahay ng manok. Tapos sabi ng kapatid ko, yung 4 na biik dyan binibinta. Kaya kinuha ko na rin yung 4 para may ano tayo, habang gumagawa tayo dito, may inaalagaan tayong mga biik. Ayan, bago matapos to, baka itong mga biik na yan malalaki na. So siguro mga kaibigan, mga ano pa, mga 2 linggo pa siguro, 2 linggo mayayari na itong ating ginagawang bahay ng manok. Kaya konting tiis na lang, masisimulan ko na ulit para matuloy-tuloy na yung aking pag-aalaga ng
ah, 45 days chicken dito sa baryo. Kasi yung nakaraan pala na pag-alaga ko ng broiler chicken, 100 piraso yon, 100 heads. Hanggang ngayon marami pang naghahanap sa akin. Nagtatanong sila kung mayroon pa. Sabi ko, stop muna yung pag-alaga ko. Tatapusin ko lang itong bahay nila, ng bahay ng manok, para makapag-order na ulit tayo. Ayan. So mga kaibigan, hanggang dito lang po ang ating video. Maraming pong salamat sa inyo sa pagsama nyo sa akin dito. Sana nabigyan ko po kayo ng kasiyahan at kunting impormasyon sa ating paggagawa ng bahay ng ating manok na alagaan. Maraming salamat po mga kaibigan. God bless po sa ating lahat. Thank you po. And bye bye.